Si Congressman Marcoleta, medyo matagal na nawala sa eksena, no? Medyo matagal-tagal nating hindi napapakinggan itong si Marcoleta sa interview sa media o kung saan pa man. Parang naglaylo ito ka-coffee, di ba? Kung inyo matatandaan, initially, nag-aspire ito tumakbo ng senador, di ba? Pero nag-back out. So parang mukhang walang interest si Marcoleta sa politics. Pero siyempre, naging party list representative yan. Nasa Congress naman siya ngayon. Pero muling umingay ulit ang pangalan ni Marcoleta. Ano bang ibig sabihin nito? Muling umingay. Ang tanong nga dyan, tatakbo ba to si Marcoleta sa Senado? Anyway, sige, dito muna tayo sa issue na to kasi may kinalaman din ito sa eleksyon eh, no? Sabi ni Marcoleta, nasa balita po ng GMA News Online, no? Marcoleta claims offshore account linked to Paul executive received 1 billion pesos. Pero sabi ng Comelec, hindi yan totoo. Oy, medyo mabigat na aligasyon ito, ka-coffee ha. Mabigat na aligasyon ito dito sa executive po ito ng Comelec. Sige, anong pinupunto ni Marcoleta dyan? Tapos mamaya magbigay tayo ng opinion. A lawmaker has questioned the Commission on Elections awarding of the 18 billion pesos automated election contract to a joint venture, including Korean firm Miro. Familiar na kayo dyan. Madalas na mapag-usapan yung Miro na yan. Amid the alleged existence of 49 offshore bank accounts which received money from South Korean banks. Medyo saan galing itong revelasyon na ito. In a press conference on Tuesday, Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta alleged that the Comelec's decision during the bidding process up to the awarding of the contract to the Miro firm coincided with deposits made to the offshore accounts that he said are apparently linked to a Comelec official. Ano to? Oh, totoo kaya to? Sabi ng Comelec, hindi. Sino tong Comelec official na yan? Hindi pa pinapangalanan. Baka mamaya pangalanan sa bandang ibaba. Nagkataon daw kasi no, na nag-deposit ng malaking account. These milestones, as Marcoleta dubbed them, included the disqualification of Smartmatic in the bidding process by the Comelec and Bank despite the advice of its legal department. Are we assured of the integrity of our elections here? This is worth 18 billion pesos. This is a pressing issue. This is a valid question. Sabi po ni Marcoleta. Patanong naman daw pala yan. Patanong, ka-coffee. Question, hindi aligasyon. Sige, tingnan natin. The Comelec should not keep silent. They should come clean. There are indications based on what we have gathered so far na itong araw pong account na ito ng isang Comelec official nalilink. Sige. Alam ko na itong strategy na ito ni Marcoleta. Style yan sa pag-iimbestiga, ka-coffee. No? Style yan sa pag-iimbestiga. Kumbaga, ang technique dyan, kulang ka sa informasyon, pero bibirahin mo agad siya ng mabigat na aligasyon. Siyempre, kung ikaw ay guilty, magiging defensive ka or kung ano man yan. Hanggang sa mag-follow up question hanggang lumabas na doon yung hinahanap niya. Yung style niya ni Marcoleta. Marcoleta did not name the Comelec official allegedly linked to the offshore accounts. Yun lang. Hindi niya pinangalanan eh. Iwas pusay din siya dyan. Kasi kung pinangalanan niya yan, baka bertahan siya ng official na yan. Kasuhan siya, di ba? Ng kung ano-anong kaso dyan. Yun yung style na yan. Gets niyo, ka-copy yung style na yan. Marcoleta, who said that 49 offshore bank accounts received as much as 1 billion pesos, then said the Comelec should take it a step further by waiving bank secrecy to put suspicions to rest. Are the Comelec officials willing to issue a waiver so that this representation and my team can verify this faster? Sabi po ni Marcoleta. We are continuing the verification of these 49 accounts. Sabi po niya. Ano ba yan? Anong ibig sabihin yan? Sige, dito muna tayo kay Garcia. Kasi feeling ko, ang pinupunteriya dito ni Marcoleta, si Garcia. Si chairperson ng Comelec, no? Tingnan natin. Kasi dinenay. Comelec chairperson George Erwin Garcia said he is the official Marcoleta was alluding to, but denied the accusations heard against him. He also junked allegations that he owned foreign bank accounts as well as properties abroad. Ayan na. Nakahalata na si Garcia, no? Si Chairperson Garcia. Ako naman yung tinutukoy mo eh. Paano pinupunto niyo dyan eh? Ako yung pinapatungkulan mo dyan eh. Pero hindi totoo yan. Fake news, Marcoleta. Fake news yan. Sabi niya, yung mga allegation na yan, na meron siyang foreign bank accounts at may mga ari-arian siya abroad, hindi po totoo. Sabi ni Garcia.
Huwag niyo na po isipin kung sino ang opisyal na binabanggit dahil baka maghinala kayo. Ako po ang nire-refer doon, sabi ni Garcia. In fairness kay Garcia, wala po akong kahit anong foreign account o kahit anong bahay o property o lupa sa kahit anong foreign lands. And ang lahat ng aking kung meron man nandito sa Pilipinas sapagkat hindi naman ako umalis ng ating bansa, sabi po ni Garcia. Garcia also said he sent a letter to the National Bureau of Investigation asking the agency to investigate the accusations. He said he issued a waiver on the alleged bank accounts. Ayan, dapat, di ba? Willing magpa-imbestiga. Alam po namin sino ang nasa likod ng lahat ng yan. Huwag po nila akong pigilan na sabihin din ang mga nalalaman ko. Huwag nila akong i-compel na sabihin ang nalalaman ko. Huwag po sana natin sirain ang kredibilidad ng eleksyon. Feeling ko alam ko na rin kung sino yung nasa likod ng kalokohan na ito, ka-coffee. Guguluhin talaga nilang eleksyon. Ano mo, ka-coffee? Anong style dyan? Di ko kasi alam tawag sa style na yan eh. Yung pressure. Sa mga negosyante kasi, di ba, sige, wag sa eleksyon, wag related sa eleksyon. Di ba, bakuna. Nagbebenta ka ng bakuna, no? Example lang ito. Kung nagbebenta ka ng bakuna, medyo mabagal yung pag-aksyon ng gobyerno doon sa bakuna. Kumbaga, ang tagal bilhin ng gobyerno yung bakuna. So, ang gagawin mo, yung gumawa ng bakuna, negosyo mo yan eh. Gagawa ka ng ingay. Gagawa ka ng public pressure. Di ba? Nagkakandara pa na yung publiko, kailangan namin yung bakuna na yan. Di ba? Gagawa ka ng ingay. May budget yan, magpapamedia yan. Gagawa ng mga kwento, ito, namatay ito dahil di nabakunahan. So ang tendency, may pressure. Di ba? May pressure coming from the public. So dahil may pressure na yan, makukumpel, mapipilitan itong gobyerno na yan na i-purchase na yung mga bakuna na yan. Nagigets na yung punto, ka-coffee. Ganyan din yan sa eleksyon. Malaking kontrata ito, itong kontrata sa Miro. Eh kung ikaw si, halimbawa, hindi naman natin sinasabing Smartmatic, no? Ang major, ang direct competitor, ang number 1 na kalaban ng Miro dito, Smartmatic. Eh di ba ang dami na nga problema sa Smartmatic, ang dami ng mga allegation dyan. Tapos, ewan ko, kung, depende kung anong motivation yan, no? So halimbawa, hindi naman si Smartmatic ha, pero if ever ikaw si Smartmatic, gusto mong questionin yung credibility o yung pagkakapanalo nitong Miro. So gagawa ka ng ingay. So hahanap ka ng tao, magpapamedia ka para gumawa ng ingay para palabasin na negatibo o mali o hindi credible yung pag-award ng system dyan sa Miro. Again, politics pa rin yan. That's part of the politics. And binulgar na ni Garcia. In fairness kay Garcia, sige, magbigay ko ng waiver. Imbestigahan ninyo. Kasi alam niya naman kung ano yung purpose ng mga taong gustong sumira dyan. Kaya si Marcoleta din, pasensya na sa mga supporters ni Marcoleta. Yung style ni Marcoleta ng questioning, hindi naman, pero basic yan eh. Alam natin yung style na yan eh. Di ba? Parang magbato ka ng bahagyang impormasyon para, paano man tawag natin yan? Parang magnet yan eh. Paano pa? Kumbaga mamumuhunan ka ng kaunting impormasyon para makapangisda ka. Pain, yon. Magpapain ka. Kuha ka ng maliit na isda, ipain mo, no? Sa binwit mo, ihagis mo sa ilog, mag-a-attract yan ng maraming huli o isda. Ganun din yung style ni Marcoleta. Naglabas ng issue, pero hindi pa detailed yung alam niya. Malabo pa yung alam niya, kaunti pa lang yung alam niya. Nagbato ng issue para sagutin yon yung issue, para makakuha siya ng dagdag na impormasyon. Style yan, ka-coffee, strategy yan. Pero sa usapin na ito, ako, mas panig ako kay Garcia, no? Hindi ko hindi naman questionable. Hindi ko alam, ka-coffee, no? Pero sa basa ko dito kay Garcia, hindi naman questionable yung credibility nito. Anyway, meanwhile, Miro said it remains focused on delivering the best possible automated system that will fit the needs of the Filipino people amid false allegations that have recently been circulated among the media. We have always acted in good faith and have proven the quality of both the machines themselves and our capacity to deliver all requirements on time through several public demonstrations, and will continue to show transparency as we move forward with our responsibility for the upcoming election, sabi po ng Miro. And isa pa, ka-coffee, ito common sense ito. Kung sino man yung nagpakalat ng issue na yan na para sirain ang credibility ng tawag dyan, ng eleksyon. Kung ikaw ba naman ay nag-iisip, isasabay mo ba? If ever na totoo, sige, if ever na may suhulan na naganap, isasabay mo ba yung pag-deposit mo doon sa account na yan? Let's say offshore account na yan. Let's say, sige, may offshore account itong si
si Garcia. Sa tingin mo ba, isasabay mo yung pag-deposit ng billion na yan, billion pesos doon sa account mismo na connected kay Garcia? Common sense yan, hindi mo gagawin yan. Parang nagbigti ka dyan, pinahamak mo yung sarili mo. Anyway, hindi ko alam kung sino yung reference, sino yung source ni Marcoleta dyan, pero obvious na obvious. No? So, anyway, fake news yan. Ewan ko lang. Sana wag naman, no? Sansin, ka-coffee, may sagot na ang comment kay Marcoleta. Sansin, ayun, na-explain na po natin. Ramdam ko rin kung sino yan, sabi ni Sandra Valdez. Yung mga bitter dyan na gustong palabasin na hindi credible ang magiging eleksyon, gustong guluhin ang gobyerno. Kasi kung hindi maging credible ang informasyon, ang eleksyon natin, reflection ng government yan. Sino bang gobyerno? Si PBBM. Di ba? Reflection ng PBBM yan, kaya gusto na sirain yan. Maka Duterte ang Marcoleta, kunwari maka PBBM, Rosa Gonzaga. Ikaw naman, ma'am, binulgar mo agad. Si Marikita, good evening ka-coffee and everyone watching. Shout out po sa inyo. On the other side, Marcoleta did well para magkaroon na yan ng closure. Mga DDS lang ayaw magpa-imbestiga. Pwede rin naman, mambagbagin, no? Pwede rin naman yan. Buti na lang itong si Garcia, willing siya. O sige, kailangan nyo ng waiver para imbestigahan nyo itong mga accounts ko, bank accounts nyo, edi go. But it should be the NBI. Good evening po sa inyong lahat mula kay Anthony Javier. Shout out po sa inyo ka-coffee. Sige, i-comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section ka-coffee para mabasa po ng iba nating mga ka-coffee. Sige. Gusto nilang sirain ng gobyerno eh. Parang ang problema, hindi sila magsasaksi dyan. Tama ka, coffee, common sense, pakulo na naman yan, sabi ni Lauren Day Dayton. Ano naman? Ano, basic na basic yan eh. Hindi ko alam kung bakit kinagat pa. Dapat din sa Senado, sa HOR, parang kay Morales, di ba? Pag obvious naman na kalokohan yan, walang batayan, kumbaga, kung sa korte, hindi mo man lang ma-establish yung probable cause, wag mo lang kagatin. Wag mo lang patulan, di ba? Kasi obvious naman eh. Tuloy ka na, loloko kayo, di ba? So dapat hindi, wag nyo nang gawin yan. Yun lang naman yun eh. Sabi ni Roger Kagitla, sinabi na ni Chonggo at Zoraida, ano to? Wait lang. Nawala tuloy. Anyway, Rita Socorro Garcia, true naman na may bayaran sa Comelec. Talo ba yan? Basta may pera kahit BOBO at walang pinag-aralan, mananalo. Paliwanag nga ng Comelec yan. Ma'am Rita Socorro, totoo rin naman yan. Ako, naniniwala ako dyan, may kaunti din dyan, ka-coffee, no? Pero, in this case, hindi yung isasabay mo yung 1 billion o kung ano man yung bilyones na yan pumasok sa offshore account. Hindi mo gagawin yan. Yan parang nag-ano ka dyan. Nagbigti ka dyan. Alam natin kung sino nasa likod ng bintangan sa kampo ni Digong dahil si Marcoleta ay maka-digong, sabi ni Doc Rosemary Santos. Mahirap magpatawad pero masarap magpatawad, kaya ang Aquino at Marcos, masarap na puso nila, pareho na silang nag-forgive, sabi ni Rita. Exactly, mga DDS na lang ka-coffee mga DDS na lang ang medyo masama ang loob kasi parang feeling nila na pabayaan na sila at wala silang kakamutin sa eleksyon. Nahalata si Marcoleta na pro Duterte, buti na lang nagpakilala ka agad. Ayun, ka-coffee. Hindi talaga tumigil ang mga evil sa harap ng Pilipinas, hindi sila magwawawagi kahit anong paninira sa PBBM admin. God's hands and God's will, siya na ang gagawa ng miracles to conquer the bad people. Exactly. O, sige ka-coffee. Ako ay magpapaalam na sa inyo, i-comment ang inyong mga opinion, reaction dyan sa ating comment section ng mabasa ng iba natin mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang ka-coffee, please click yung follow. Follow at like sa Facebook at kung nasa YouTube, please click lang po na subscribe dyan po sa baba. O siya, ako ay magpapaalam na sa inyo ka-coffee. Ingat po kayo, nasa man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!